buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos ng ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hiniram na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at sa linggong ito tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoong Jesucristo sa tamang pag-uugali o pagkilos at pamamaraan ng ating pong pagdarasal. Ano ba ang ipinagdasal ninyo sa araw na ito? O ano ba yung matagal nyo nang dinadasal sa Diyos? Kasi maaaring ngayon ang mensahe na sinabi ni Kristo na ngayon igagawad na ang inyong hinihingi. At pwede rin namang ipaunawa sa inyo na maghintay ka pa ng kaunti. Pero habang naghihintay, magdasal ka lagi. Kaya nga po ngayon, ang sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, para turuan ang mga alagad, nagkwento siya ng isang talinghaga para maunawaan ng mga alagad. Sabihin niyo nga po, alagad. Na kailangan nilang maunawaan ang kahalagahan ng palaging nagdarasal. So, importante sa isang alagad, ulitin ko po, no? Ang mga alagad na ito ay tinuturuan ni Jesus dahil sila ay inihahanda na ni Jesus para sa misyon na kanila pong aakuin. Dahil kapag umalis na si Kristo sa mundong ito, ang misyon at responsibilidad ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagtataguyod ng simbahang kanyang itinatag,
Mahalaga sa isang alagad na siya ay laging nagdarasal. Kasi hindi magiging madali para sa kanilang misyon. Dahil bahagi ng misyon na kapag ipinahayag ang mabuting balita, ito nawa ay mapakinggan ng mga tao. Pag napakinggan ng mga tao, sila ay magkakaroon ng pagpapanibago sa kanilang buhay, pagsisisi sa mga kasalanan. Pero hindi ganon ang magiging sitwasyon. Hindi, pag ipinahayag ang mabuting balita sa mga tao, okay na, born again na siya ulit, bagong tao na siya, magsisisi na siya. Kasi baka ang nakakapanghina sa isang alagad, yung bang, bakit ganun? Ayaw nilang magbago, ayaw nilang tumino, ayaw nilang tumalikod sa pagkakasala. Kaya, pinangihinaan ang mga lingkod, nawawalan ng gana, hindi ganun dapat. Kaya sabi ni Kristo, kailangan kayong manalangin lagi at huwag manghihinawa. Isang araw, makikita rin yung katuparan at yung sagot ng Diyos sa ating ipinagdarasal. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magdasal ka lagi. Huwag kang magtatampo. No? Huwag tayong magtampo kung sakaling, Lord, ang tagal naman. Simula pa nung bata ako, dinadasal ko na ito, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Baka hindi lang natin nakita, pero ibinigay na ng Diyos. Baka hindi lang natin napakinggan, pero sinagot na ng Diyos yung kahilingan mo. Sinagot na ng Diyos yung ipinagdarasal mo. Baka hindi talaga. O kaya naman, sabi ko nga, baka ibinigay niya, hindi mo lang nakita at napakinggan. Kaya nga, itinuturo ito ulit ni Jesus sa atin. Pwedeng magdasal ka pa. Sipagan mo lang. Huwag kang huminto. Kaya maganda rin, mapaalalahanan tayo no, sa konteksto ng atin ding kalagayan sa lipunan. Kasi sabi dito, no, yung babaeng balo, nagdadasal, no, lagi siyang lumalapit doon sa hukom para humingi ng katarungan. Hindi siya tumigil araw-gabi. Ito rin ang sigaw natin ngayon, di ba? Katarungan. Ano ba, hindi ba tayo pinapakinggan ng Diyos? Ano na nangyari? Sabi ko, ano na nangyari nung after nung September 21? Ano na nangyari? Sabi natin noon, meron tayong prayer rally. Marami ang pumunta ng prayer rally. Pero nagdasal ba talaga tayo nung prayer rally? Baka nag-rally lang tayo. Napapansin niyo ba? Sige nga, pansinin natin mabuti. Pag-isipan natin ng mabuti. Kasi, ano ba, hindi ba tayo pinakinggan ng Diyos? Bakit ganun? Pumahimik lang yung issue ngayon. Hindi na tayo nakakarinig ng mga hearing. Ano na nangyari? Pero, sa pagninilay ko po, parang may mali kasi sa nilalaman ng ating panalangin. Maganda rin kasi yun, no? Dapat alam mo kung ano ang iyong dinadasal. Kasi po, nung September 21, nung nagdasal tayo, nagtipon-tipon tayo, parang hindi naman tayo nakapagdasal. Galit lang yung dala natin. Marami lang tayong galit. Marami lang tayong sama ng loob. Mga nagmura pa nga. Pero yung dasal, sabi ko, bakit ganun ang dasal natin? Mamatay na sana kayo. Di ba ganun? Maraming dasal na ganun. Maraming sinisigaw. Mamatay na ang mga magnanakaw. Sabi ko, naku, kung pinakinggan ng Diyos yung dasal ng marami, sabay-sabay pa na mamatay na kayo. Ilan kaya ang nakabulagta sa EDSA? Ilan kaya ang matitira sa atin dito? Kung may mga nagdarasal na mamatay na ang mga magnanakaw. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo kung mamamatay yan o hindi. Hindi ka ba nagnakaw?
Hindi ka ba nangupit? Sige nga, balikan mo nga. Hindi ka ba nangupit sa pitaka ng nanay at tatay mo? Hindi ka ba natukso na mangupit, na sumobra yung sukli pero hindi mo ibinalik? Diba pag nanakaw yun? O kung ipagdadasal at pagsisigawan ng Lord, kunin mo na ang mga magnanakaw, sino matitira sa atin? Pero dahil nga ang Diyos ay matuwid, just, matuwid, hindi niya ipagkakaloob yung dasal natin na mapahamak ang ating kapwa. Pero lagi ang ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa yun ang turo ni Kristo. May pinapaalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa 2 pagbasa, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan natin mula sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Kaya, di ba, parang may mali sa atin. Kaya nga, yung alam mo, ang naitutulong ng pagdarasal, kung medyo yung kalooban mo talagang nag-uumapaw na sa galing, ay huminto ka muna, magdasal ka. Kasi pag galit ka, yung lumalabas sa bibig mo, hindi mo na napag-isipan yan. Kasi minsan yung bibig natin may sariling mundo yan eh. Yung bibig natin may sariling pagkatao yan eh. Kapag nabigkas mo na, wala, nakapatay ka na. Sa mga magulang na naririto, maunawaan ninyo, hindi lahat ng hinihiling at hinihingi ng inyong mga anak dapat ibigay. Kasi alam ninyo, ikakapahamak nila yan. Alam ninyo yan. Mga kabataan, mga bata, pwede kayong sumubok, pero dapat ninyong maintindihan, hindi lahat ng hinihingi ay ibibigay sa inyo. Kasi naiintindihan ng mga magulang ninyo kung ano ang mas makakabuti at kung ano ang makakapagpahamak sa inyo. Hindi po pwedeng pag sinabi niyo, ayoko pong pumasok, hindi na po ako papasok. Hindi papayag ang mga magulang ninyo kasi alam nila na kapag kayo ay hindi nag-aral, mahihirapan kayong mabuhay sa mundong ito pag wala na sila. At mahirap makipaglaban, mabuhay sa mundo kapag hindi ka nakapag-aral. Pag wala kang diploma, mahihirapan ka. Pwede kang umiyak-iyak dyan, pwede kang magdabog-dabog dyan, pero hindi lahat ng hinihingi mo ibibigay sa iyo. Pero hindi sinasabing tumigil ka. Kasi pwede namang baka gusto lang ipaunawa sa inyo kung ano ang hinihingi mo. Kasi bawat hinihiling natin may kaakibat din na responsibilidad yan. Yung mga sakristan natin ngayon, na magbibihis, babarungan kayo. Iba sa inyo talagang nagdasal. Nagdasal ba kayo? Kasi mahalaga sa ating lahat na mga naririto, lalo pa yung mga nandito sa altar, mga naglilingkod, hindi pwedeng serve lang ng serve na hindi na siya nagdadasal. Kasi lahat ng ito, ng ginagawa namin, kailangan itong nagbubunga o kumbaga bago namin gawin ito, dinaan namin sa dasal. Kasi lahat kami, hindi kami karapat-dapat para tumayo dito, para magmaganda dito, para magmabida dito. Kaya hinihiling din namin, Lord, tulungan mo kami maging karapat-dapat. Hindi kami magyayabang na kami ang nandito, kundi, Lord, maging karapat-dapat nawa kami sa aming paglilingkod. Mga bata, makikita ulit kayo ng inyong mga kaklase, ng mga kaibigan. Na dapat, lalong-lalo na, yung pagiging mabuting halimbawa na kinakikitaan ng pagdarasal. Naintindihan ba yon? Sa mga magulang po, maniwala po kayo, yung kasabihan nating, the family that prays together, ulit, the family that prays together, parang hindi na kayo naniniwala, no?
Kasi ngayon, ang sigaw ng mundo o ng lipunan, the family that stills together. Tandaan nyo, jail together dapat. Kasi di ba, ano to, anong nangyayari? Bakit ang pamilya dapat sama-samang nagdarasal? O dahil hindi nagdarasal, sama-samang nagnanakaw. Anong klaseng morality yung meron tayo? Yan yun, pinapaalala sa atin. Yung mga lingkod, yung mga alagad, dapat nagdadasal lagi. Mga magulang, mga tatay, lalong-lalo na kayong mga tatay, kayo ang haligi ng tahanan. Kung hindi kayo makikitang nagdarasal, kung hindi ninyo ipapakita paano magdasal, magiging mahina ang inyong pamilya. Kaya ibalik natin. Mga anak, mga kabataan, ipagdasal ninyo ang inyong mga magulang. Mga magulang, ipagdasal ninyo ang inyong pamilya. Amen?